Alas pasay rani nga recap sa mga nahitabo sa impeachment trial ganinang buntag hangtod karong hapon. Gidala na sad og balik sa Senado ang 15 boxes nga gisudlan daw sa confidential funds sa bise gikan sa council para sa prosekusyon. Gihimo sad ganina ang interjection sa senator judges para sa witness gikan sa Commission on Audit nga si Attorney Roderick Wamil. Tunga-tunga sa interjection, gipangutana ni Senador Raffy Tulfo kung dili ba conflict of interest ang pagrepresent ni Attorney Mike Coppoa sa depensa nga usa man siya ka representante sa una sa Office of the Vice President o OVP ug Department of Education. Pero gibalibara ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero kay bisan daw tuod og nagserbisyo si Poa ubos sa OVP ug DepEd, dili man siya mao'y respondent. Wala sa daw conflict kay dili man si Poa ang gitrial kundi ang Vice Presidente. Gisundan sad na og question ni Senador Kiko Pangilinan bahin sa mga acknowledgement receipts sa OVP nga nagkantidad og 125 million pesos. Giangko ni COA Auditor Attorney Wamil nga dili standard practice ang pag-submit og sales receipt og official receipts. Kipangutana po ni Senator Amy Marcos si Wamil kung makaingon ba siya nga gikawat sa bise ang confidential funds sa OVP. Ang tubag ni Wamil na ay prima facie evidence o igo nga ebidensya sa unang tan-aw nga nagamit for personal use ang confidential funds. Nagkainitay ang duha og diingon si Senadora Amy nga ginaaway siya ni Wamil kay dili daw siya tubagon og o dili. So wala pa nag-lunch break ang Senado, gi-question balik si Senador Pangilinan kung dili ba daw unusual o kahibulungan nga naay 111 disbursements ang OVP sulod lang sa usa ka adlaw adtong December 23, 2022 nga nagkantidad og 17 million pesos. Ang tubag ni Wamil ana, unusual daw, pero dili sad siya makaingon nga irregular. Para sa mga updates didto sa Senado, atong makaistorya si mobile journalist Amy Atienza live. Amy, ano bang mga naganap dyan sa Senado ngayong hapon? Yes, Chiki, matapos nga yung naging launch break nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon na ng presentasyon ng prosecution para doon sa second witness na nagrerepresenta sa Commission on Audit. At kanina, bago nga magkaroon mismo ng questioning or direct examination itong prosecution, ay ang nakita natin ay nagkaroon ng medyo konting argument between the prosecution and the defense dahil kanina nag-propose ng stipulation si Attorney Lorna Capunan from the prosecution kung saan nga nais niya na ma-stipulate na mismo ng defense yung acknowledgement receipts ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President pati na rin doon sa Department of Education. Pero ang sinasabi kasi ng defense dito, they intend not to stipulate on these documents. Pero ang nagiging kaso kasi dito, over 4,000 na documents at acknowledgement receipts ang kinakailangang daanan mismo ng presentasyon ng prosecution bago nga matapos yung magiging presentation nila dito para kay current COA State Auditor Sailin Del Campo. Kaya nagkaroon muna ng konting administrative measures na ginawa ang Senate Impeachment Court kung saan nga sinasabi nila na kinakailangan munang ipresenta ito sa Senate Impeachment Clerk of Court para nga mas mapag-usapan pa yung mga stipulations na kinakailangan pagdating dito sa mga dokumento doon sa confidential funds si Vice President Sara Duterte sa OVP at sa DepEd. Chiki. Okay, Amy, tinawag na distraction ng palasyo sa impeachment trial. Ang balitang nahuli na raw si Senator Bato de la Rosa. May reaksyon ba dyan ang prosekusyon? Kanina, Chiki, no, nagsagawa nga din ng press conference itong kasama si Deputy Speaker Paulo Ortega. Sinasabi niya na napapag-usapan nga daw sa Kongreso yung bali-balitang yan na possible na mahuli si Senator Bato de la Rosa. Pero ang sinasabi niya, wala pa rin daw silang talagang first-hand information or idea pagdating nga sa kasong yan. So aabangan na lang din nila kung ano nga ba yung mangyayari pagdating doon sa mga balitang lalabas tungkol nga kay Senator Bato de la Rosa. Pero so far ay tahimik pa rin yung ibang members of the prosecution pagdating doon sa kasong yan, lalo na dahil kung sinasabing diversionary tactic, ang nasabi naman ni D.S. Ortega dyan ay na-master na rin naman daw ng camp ni Vice President Sara Duterte yung pag-divert nga ng attention on different matters, lalo na ngayong kasagsagan nga ng impeachment trial ni VP Sara. Kanina narinig ko rin na napansin na puro gamot ang pinaggamitan ng confidential funds ng bise. Anong reaksyon dyan ng prosekusyon? Kung meron man.
Mhm. Well, actually si Deputy Speaker Ortega pa rin 'no, yung nagsalita on behalf of the House of Representatives 'no. At sabi niya dito medyo nagwo-worry nga daw siya doon sa mga nakatanggap ng confidential funds dahil ang sinasabi dito ay bakit gano'n kalaki yung halaga na naibigay para nga sa payment of reward in light of the medicine 'no. So yun yung sinasabi niya na malaki yung amounts na nailabas mismo sa galing sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte para nga sa medicine. Pero likewise, sinabi pa rin naman 'no ng prosecution na kung sa kanilang panig lang din naman ay ito na nga yung pinapakita rin sa kanilang presentation 'no na meron ngang alleged misuse and misappropriation of confidential funds si Vice President Sara Duterte based na rin doon sa naging sagot ng testimony naunang witness na si Roderick Wamin. Okay, yan na lang muna. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Amy Atienza live mula sa Senado.